Money. Dito tayo dito yun. Thank you very much. Baka hindi pa nakakit sa rin, nakatong ng tuhod nun. Okay, thank you to our friends in the media for all of the questions. Nawala ng pag-asa kasi wala namang nagpo-promote. So, kaya sinisikap natin na magkaroon ng promotion blow by blow every month para at least kahit pa paano magkaroon sila ng chance na lumaban, mahasa sila. Kasi dati, nung sa time namin, I think hindi lang 4 o 5 promotion na nagpo-promote every month. So maraming fight ang nagaganap, so nabibigyan ng break at nadidevelop yung mga bata. Kasi kahit na ensayo ka rin ensayo sa boxing, kung wala namang promotion, hindi ka napapalaban, mahirap mag-improve yung style mo, kasi sa actual fight kasi doon ka matututo ng yung kamalian mo, paano mo i-develop, i-improve yung sarili mo. Ganun yun. Para ka rin nag-aaral na hindi sa lahat ng panahon ay grade 1 ka lang. Nag-i-improve ka rin kung lumalaban ka. Pero kung ensayo ka lang isa, hindi ka napapalaban, mahirap. Maraming salamat. Okay, we'll entertain one last question before we proceed to the photo op. So go ahead, sir. Yeah, good afternoon, Senator. Lito Redo po from Abante. Si Presidente po ay nag-sign ng Memo Circular number 99. Medyo nakatulong po ba yung pag-sign ni Presidente natin sa pag-promote itong Estrella in Manila? Papasalamat tayo sa ating Pangulo at sa ibang ahensya ng ating gobyerno sa suporta nila. At excited din ang ating Pangulo because nagganap itong Estrella in Manila. Ang presidente noon ay yung tatay niya, si Marcos Sr. And then now, celebrating the 50th celebration, 50th year celebration, siya naman ang Marcos pa rin. So, excited ang ating Pangulo at lahat ng mga ahensya ng ating gobyerno. Kaya lagi nandiyan sila nakasuporta at ang ating First Lady all-out supported. So, maraming salamat sa ating Pangulo. Thank you. Senator, last question. Sayang, hindi po umabot sa 29, no? Pero tuloy na po ba yung laban nyo ni Romero? That's a good question. Wala, still negotiating pero we're just finalizing. Negotiating and finalizing. Okay na? Okay, one last question. Yeah, one last. Good afternoon, Champ. Champ, sa tingin niyo po ba, sino po yung, di ba alam naman natin yung mga bata mo sa MB promotions, sila Wonderboy, sila Marshall. And sa tingin niyo po ba, sino po yung may pinakamalapit na playing style doon sa mga match-up kay Ali and Fraser? Iba yung mga style nila eh. Si Yumer, malaki ang pag-asa nito maging world champion. At saka si Mindoro, yung rising natin na magaling din, knockout artist natin. Si Martin, nandyan din. Napales, Jerusalem. Ang dami nating alam niyo, marami tayong mga magagaling na mga boksingero, kaso lang kailangan nating bigyan sila ng break. Chance pa to showcase their talent sa international. Dahil hindi lagi silang nagdadasal na may tutulong sa kanila para mabigyan sila ng break na lumaban sa international. Like this magganitong promotion na pang-world. Last one.
Champ, last question for me. Ano po masasabi sa mga fans na sinasabi na hindi naman po parehas yung match-up noong yung 3-1 sa 3-2? Like, hindi sobrang boom yung match-up, like, hindi sobrang kilala, hindi katulad ng mga nung laban dati na mga sikat talaga na yung lumalaban. Hindi natin makumpara kasi noon kaysa ngayon kasi yung social media ngayon masyadong malaki. Kumpara noon, wala pang cellphone, wala pang social media, so hindi pa masyadong pero although ganun pa man, talagang kilala yung Thrilla Manila promotion, yung fight nila Muhammad Ali. And also, ngayon, mag-promote ka, talagang mapapanood sa buong mundo, hindi lamang dito sa ating bansa. Okay, and we have one last question from our partners from Paucast Sports. Go ahead and take the mic. My name is Pao from Paucast Sports. Senator Manny, first of all, congratulations. This is such a big event and a blessing for boxing fans. True boxing fans dito sa Pilipinas, this is a great fight card. It is rarely happening that we have big events like this in the Philippines. What do you think should we do to elevate further and to have more Thrilla in Manila kinds of boxing event? Kasi usually, blow by blow lang kayo talaga yung may mga pinakamagagandang matchups. Ano ba yung pwede pa natin gawin para mas ma-elevate pa yung boxing dito sa Pilipinas? Kailangan siguro natin mga ng suporta ng ating mga private sectors, also sa ating gobyerno. And kailangan maraming magpo-promote kahit pa paano. And I'm sure hindi naman na hindi alam ng mga Pilipino yung boxing. So ang mga Pilipino very interested to watch a promotion, a fight like this coming 29, October 29, mga ganun. So nung araw kasi ako nag-start sa Blow by Blow, lumalaban ako din sa Makati, Mandaluyong, Muntinlupa, kahit saan lang. So, batang-bata pa ako nun, blondie pa, ang buhok ko. And I was 16 years old back then. Lumalaban ako kahit saan. So, maraming nagpo-promote. At least na-develop yung, nag-i-improve yung, yung skills ko. Yung ang ibig ko sabihin ay mahirap kasi na mag-practice ka, di ba, sa larong chess. Hindi naman pwede ikaw lang. Kailangan may kalaban ka palagi para ma-improve, ma-develop yung yung talent mo. And very last question, sir. Kanina may nag-tease na kay Rolly Romero, you're still active, and para sa Thrilla Manila, would you ever consider kung ikaw ay active pa na lumaban sa Araneta Coliseum for a real big Thrilla in Manila na hinahanap ng isang kasama natin dito? Pwede kaya pa Manny Pacquiao in Araneta Coliseum? Possible naman kasi like you said na active pa naman ako. So kung may opportunity na lumaban ako, why not? I mean, dito sa Araneta Coliseum. Pero hanapan natin. No, hindi naman yan. Lloyd, first Manny. Hindi na tayo dito yun. Thank you very much. Baka hindi pa nakakakit sa rin, nakatong ng tuhod nun. Okay, thank you to our friends in the media for all of the questions.